Babasa yung mga bata sapagkat meron na pong bubong, meron ng Coliseum ang Dr. Arcadio Santos National High School. Alay ko sa inyong lahat dito sa Barangay San Martin de Porres. Pero meron pang isang katangian itong covered court na ito, itong Coliseum na ito. Noong una kasi, ang mga bubong ng mga covered court gawa sa GI sheets. Pero alam nyo, nakita ko sa Disneyland, yung mga bubong doon, napakaganda. Nakita ko yung bubong sa Ayala Town Center, napakaganda. Tinanong ko, ano bang materialis yan? Sinabi sa akin, ito daw ay gawa sa polycarbonate. Kaya sinabi ko sa Public Works, gusto ko na yung bubong na gagamitin sa mga covered courts na ipagagawa ko ay gawa sa polycarbonate high-tech na material. Ang sagot sa akin ng Public Works, Mr. Congressman, mahirap pong gawin yan. Napakamahal ho ng polycarbonate. Baka hindi ho umabot sa budget ninyo. Ang sagot ko sa kanila, ayokong tipirin yung aking mga kababayan dito sa Parañaque. Ang gusto kong gamitin, first class at mamahalin na covered court, na bubong. Kaya yan po ang resulta. Sa ngayon, mahigit ng 30 mga Coliseum ang pinagawa ni Congressman Goles sunod-sunod. At sinabi rin sa akin ng Public Works, Mr. Congressman, sa aming listahan, ikaw na ang pinakamaraming covered courts na ginagawa, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan po ang programa para sa inyo ni Roy Logoles. Pero siyempre, ang isang congressman, hindi lamang gagawa ng kalye, hindi lamang gagawa ng school building, hindi lamang gagawa ng mga covered court. Ang congressman, ang tawag sa kanya, kinatawan, representative. Inyong kinatawan sa Kamara de Representantes, dapat nagtatrabaho din sa doon. Pinagmamalaki ko po sa inyo, mga kababayan, dito sa Barangay San Martin de Porres, na ang inyong congressman, mula pa noong 1992, matatapos na po ang 5 termino, ni minsan hindi po nag-absent. Perfect attendance sa sesyon ang inyong congressman sa Kamara de Representantes. 2 na lamang po sa kasaysayan ng Kamara de Representantes ngayon ang meron ganyang classic record. Ang isa dyan, ang inyong congressman dito sa 2nd District ng Parañaque. Pero siyempre, ang isang congressman hindi naman pwedeng parating nandun sa Kamara de Representantes. Kailangan tuloy-tuloy rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kababayan. At kitang-kita nyo, kayo po ang saksi dito, kung paano si Roy Logoles walang tigil na ikot ng ikot, personal na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kababayan. Anumang oras ng araw, ng gabi, anuman ang panahon, umuulan, umaaraw, ikot po ng ikot si Congressman Goles, walang tigil ang serbisyong personal ni Roy Logoles para sa inyo. At itong bandang huli, meron tayong isang nilunsad. Alam nyo kasi, nakita ko sa aking pag-iikot yung problema ng mga mahihirap na pamilya pag namamatayan. Pag namatayan ang pamilya, lalo na pag yung padre de pamilya ang namatay, unang-una, naputulan ng hanapbuhay ang pamilya. Pangalawa, biglang magkakaroon ng gastos yung pamilya. Isipin nyo, kahit na yan ay 12,000, 12,500, malaking gastos yan, kaawa-awa yung mga pamilya. Ilang linggo, ilang araw na nag-iipon para makapagbayad sa punerarya. Kaya inilunsad ni Congressman Goles yung libreng palibing. Libre ho ito ni 5 sentimos, walang babayaran ang namatayan na pamilya. Serbisyo po yan ni Roy Logoles. Daang-daang mga kababayan natin ang nakikinabang dito sa programa ito. Muli, alay ko sa inyo dito sa Parañaque. At alam ko, marami sa inyo ang nakikinabang dito. Meron nakaburol dyan sa full court, meron nakaburol doon sa looban, may nakaburol doon sa kalye, sa may FTI, parating dumadalaw sa inyo ang inyong Congressman Roy Logoles. Pero siyempre, ang trabaho ng congressman, hindi lamang kinatawan. Ang tawag sa congressman, legislator, mambabatas. Dapat gumagawa ng batas ang isang congressman. Hindi pwedeng nag-iingay lamang. Ano ba ang mga batas na nagawa ng inyong congressman? Alam nyo, marami pong tinatawag na landmark na batas. Pag sinabing landmark, ito yung talagang napaka-importanting mga batas. Talagang grabe
ang epekto para sa ating lahat. Ilang landmark na mga batas ang lumabas itong nakaraang Kongreso at ilan dyan ay mga batas na ang mayakda ang inyong Congressman Roy Logoles. Unang-una, yung Climate Change Act of 2009. Siguro hindi na kailangan paliwanag itong climate change. Nababasa niya sa dyaryo, napapanood sa telebisyon. Ito yung pagbabago ng panahon, ng klima, umiinit. Medyo tumataas ang dagat at maraming mga lugar ang maaring lumubog. Apektado ang agrikultura. Baka magdulot ng kakulangan sa ating pagkain at magkaroon tayo ng kahirapan. Ano ang sagot po dyan? Isinampa ni Congressman Roy Logoles ang Climate Change Act of 2009. Ako po ang principal author nito. Nakipagdebate si Congressman Logoles hindi lamang sa Kamara de Representantes kundi sa Senado nung magkaroon kami ng Bicameral Conference Committee ng mga senador. Ang aking kaharap, ang resulta, ang Climate Change Act of 2009. Isa sa pinamahalagang batas na lumabas sa pangkasalukuyang Kongreso, ang may akda ang inyong congressman dito sa 2nd District ng Parañaque. Pangalawa, yung International Humanitarian Law, karapatang pantao. Dito sa Parañaque marahil, hindi masyadong problema ito sapagkat nasa syudad tayo. Maraming maaring tumulong sa atin. Pero sa kadayunan, doon sa mga nakatira sa probinsya, katulad ng probinsya ko sa Romblon, yung mga probinsya ninyo, yung karapatang pantao, importante. Sapagkat minsan, naaabuso ang ating mga kababayan ng mga tao may kapangyarihan. Mga tao may uniforme, merong baril, merong puder. Ano po ang sagot dyan? At ito talaga binantayan ng United Nations. Ito po yung International Humanitarian Law. Again, nakipagdebate si Congressman Goles dito sa Committee on Justice, bagamat hindi abogado, ang mga katapat ko ay mga abogado. Pumasok sa Bicameral Conference Committee, mahabang balitaktakan doon. Pero finally, ito'y naging batas, Republic Act number 9851. Muli ay may akda ang inyong kongresista dito sa 2nd District ng Parañaque. Pangatlo, yung pong kaligtasan sa dagat. Nababalitaan nyo yung mga lumulubog na mga bapor, lumulubog ng mga bangka, maraming namamatay, maraming aksidente. Ano ang sagot ni Congressman Goles dyan? Dito maswerte na gamit ko yung aking napag-aralan bilang isang Navy officer. Napag-aralan ko sa Annapolis. Nagsampa ko ng isang panukalang batas para palakasin ang Philippine Coast Guard. Alam nyo, ang pinuno ng Philippine Coast Guard dito po nakatira sa Parañaque, si Admiral Tamayo, Willie Tamayo. Muli, nakipagdebate si Congressman Goles sa Kamara, nakipagdebate sa Senado, sa Bicameral Conference Committee, at ito ay naging batas, Republic Act 9993, ang mayakda ang inyong congressman dito sa 2nd District ng Parañaque.